Isa na naman pong magandang tanghali po sa inyong lahat o isang magandang araw po sa inyong lahat. Natapos na naman po yung ating mga gawain kaninang umaga mula nung tayo gumising at salamat po sa Panginoon. Nakagawa na rin po ako ng mga pang good vibes nating mga videos dito po sa short sa videos natin. Ngunit higit po sa lahat, ito po ang pinakamahalaga, ang pagbabasa po natin ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, patuloy ko po kayong inaanyayahan na patuloy po tayo magbasa ng salita ng ating Panginoon at nasa day 9 na po tayo. Pang 9 days na po natin ngayon at sisimula na po natin ang Exodo. Natapos na po tayo sa Genesis. Salamat sa Panginoon. Marami po tayo nalaman, natutunan, naisip na mga bagay na nangyari sa buhay po ni Abraham, na Isaac, at sa buhay ni na Jose. Ano po, talagang nakakaiyak, nakakatuwa ang kanilang mga pinagdaanan at meron din po mga trahedya. Ano po, wala pong pinag-iba sa panahon natin ang panahon nila noon. At ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa Exodo. Ito po ang panimula ng Exodo. Ang ibig sabihin ng Exodo ay pag-alis at tumutukoy ito sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel. Ang pag-alis sa Ehipto na sumakop sa kanila may 4 na bahagi ang aklat. Unang aklat, ang pagpapalaya sa mga Hebreo mula sa pag-aalipin. Pangalawang aklat, ang kanilang paglalakbay patungo sa bundok ng Sinai. Ang pangatlong aklat, ang pagkikipagtipa ng Diyos sa kanyang bayan. Ibinigay sa kanila ang mga kautosang moral, sibil, panrelihiyon upang maging gabay sa pamumuhay. At ang pang-4 na aklat, ang pagtatayo ng dakong sambahan at paglalagay ng mga kagamitan dito at ang pagbibigay ng mga tuntunin tungkol sa mga saserdote at sa pagsamba sa Diyos. Higit sa lahat, inilalarawan ng aklat na ito kung ano ang ginawa ng Diyos nang palayain niya ang Israel at gawin silang isang bansa. Ang pangunahing tauhan sa aklat na ito ay si Moses, ang lalaking hinirang ng Diyos upang pangunahan ang kanyang bayan at paglaya mula sa Ehipto. Ang pinakabantog na bahagi ng aklat ay ang 10 utos na nasa kabanatang 20. Nilalaman, pinalaya ang mga Israelita, mga alipin sa Ehipto, ang pagsilang ni Moses at ang kabataan. Hinarap ni na Moses at Aaron ang hari ng Ehipto, ang Pasko at ang mga pag-alis sa Ehipto mula sa dagat na mga tambo hanggang sa bundok ng Sinai, ang kautusan at ang tipan, ang tulda ng tipan at mga tagubili ng pagsamba. Simulan po natin ang chapter 1, ang pang-api sa mga Israelita. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto, pati ang kanilang sambahayan. Sina Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad at Aser. Sila'y 70 lahat. Si Jose ay malaon nang nasa Ehipto at namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salinlahi. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan at nalaganapan nila ang buong lupain. Lumipas ang panahon at ang Ehipto'y nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita, sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ang ating mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito. Pagkatapos ay umalis sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangsiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng Faraon sa mga ito ang lupa, lungsod ng Pitom at Rameses, lungsod na tinanggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinaputan at kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong sinikil at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng ibang mabibigat na gawing bukid. Isang araw, pinatawag ng Faraon sina Sifra at Puwa
ang mga hilot na nagpapaanak sa mga Hebrea at tinagubili na ng ganito. Sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, kung lalaki ang bata, patayin ninyo. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga hilot ang utos ng hari. Hindi nila pinatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito ipinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi ninyo pinatay ang mga sanggol na lalaking isinilang ng mga Hebrea? Mangyari po, iba ang Hebrea sa mga Ehipsya. Madali po silang mga anak, kaya nakalabas na ang mga bata kung datna namin, sagot nila, at hindi napigil ang pagdami ng mga Israelita. Ang mga hilot naman ay kinalugdan ng Diyos. Pinagkalooban nga sila ng sariling sambahayan. Iniutos naman ng Faraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at bayaan na lamang mabuhay ang mga babae. Chapter 2. Ang pagliligtas kay Moses. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata kaya 3 buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran. Pagkatapos isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di layuan upang tignan kung ano ang mangyari. Maliligo noon sa ilog ang anak ng babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito ipinakuha sa kanyang katulong at naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung ibig po ninyo, ihanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa batang iyan. Sige, ihanap mo ako. Sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang batang ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Tumakas si Moises. Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tiniis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Lumingalinga siya. Nang walang nakitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang 2 Hebreo nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo sinasaktan ang kapwa mong Hebreo? Sino ang nagbigay sa inang kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises, ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Pagdating sa Madian, naupo siya sa tabi ng mga balon. Dumating naman ang 7 anak na babae ng saserdote roon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang amang. Ngunit may dumating ng mga pastol at binulabog ang mga tupa. Nakita ni Moises ang pangyayari, kaya sinakluluhan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawan. Maagang nakauwi ang mga babae, kaya tinanong sila ng ama nilang si Reuel, bakit maaga kayo ngayon? Mangyari po, nagtanggol kami ng isang Ehipsyo laban sa mga pastol. Isinalok niya kami ng tubig at pagkatapos pinainom pa niya ang kawan. Sagot nila, nasaan siya? Bakit di ninyo isinama rito at nang makasalo natin sa pagkain? Sunod-sunod na tanong ng ama at ipinatawag nga niya si Moises. Mula roon, doon na nanirahan si Moises at napangasawa niya tuloy si Zipporah na anak ni Reuel. Dumating ang araw na si Zipporah nanganak ng isang lalaki. Gersom ang ipinangalan sa kanya ni Moises sapagkat anya ako'y dayuhan dito. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang Faraon, ngunit inalipin pa rin ng mga Ehipsyo ang mga Israelita, kaya't dumaraing sila sa tindi ng hirap. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang
lagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Chapter 3, ang pagkatawag kay Moses. Samantala, mula nang tumira si Moises sa Madian, siya na ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb na sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kahit nasabi niya sa kanyang sarili, katakataka ito. Tignan nga ang mabuti kung bakit di nasusunog. Gayong nagliliyab nang lalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita akong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas. Ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananiyo, Hiteo, Amoreo, Perisyo, Hebeo at Hibusyo. Narinig ko nga ang mga daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Sumagot si Moises, sino po akong haharap sa Paraon at maglalabas ng bayan Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan. Ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ni Yahweh. Sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming pinuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako. Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ako ni ako nga. Si Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga lider ng Israel. Sabihin mo sa kanilang, nagpakita ako sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ni Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, inalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, ng mga Hiteo, ng mga Amoreo, ng mga Perisyo, ng mga Hebeo at ng mga Hibusko. Pakikinggan kanila. Pagkatapos, isama mo ang mga lider at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong akong si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, ay napakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi niya dinadaan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan roon, papayagan na niya kayong umalis. Idinugtong pa ng Diyos, pagagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Ehipsyo upang may madala kayo sa pag-alis. Lahat ng babae ay manghihingi ng damit, alahas na ginto o pilak sa kanilang mga kapitbahay, at sinumang babaeng nandoon, ipasusuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan, masasamsam ang arian ng mga Ehipsyo. Chapter 4. Binigyan ng Diyos ng kapangyarihan si Moses. Tinanong ni Moses, ano gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang napakita kayo sa akin?
Ano iyang tangan mo? Ganting tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moises. Bitiwan mo, utos ni Yahweh. Binitiwan nga ni Moses at ito'y naging ahas. Pagsayad sa lupa, kaya't siya'y napaurong. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo. Sa buntot ang ahas, hinawakan nga ni Moses at ito'y naging tungkod uli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang napakita ako sa iyo, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ni Abraham, Isaac at Jacob, sabi ni Yahweh. Ipaloob mo ang iyong kamay sa damit mo sa tapat ng iyong dibdib, sabi pa ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises at nang ilabas niya, ito'y lipos ng kitong. Ipaloob mo uli, utos ni Yahweh, at sumunod naman si Moises. Nang ilabas niya uli ang kanyang kamay, wala ng kitong. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan ka na nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa, at ang tubig na iyon ay magiging dugo. Sinabi ni Moses, Panginoon, sa mulat-mula pa hindi po ako mahusay magsalita, makapal po ang aking dila, ito nga't pautal-utal akong magsasalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang magbibigay ng paningin at may kapangyarihang bumulag? Hindi ba akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na, tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Yahweh, isinasamo ko pong iba na ang iyong suguin, sagot ni Moises. Dahil dito nagalit si Yahweh kay Moises, sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita, darating na siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging parang Diyos na magsasabi sa kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod pagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng kababalaghan. Ang pagbabalik sa Ehipto. Umuwi si Moises upang magpaalam sa binan niya si Jethro. Sinabi niya, babalik po ako sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila. Pumayag naman si Jethro. Matapos ng paalam, sinabi sa kanya ni Yahweh, Moises, magbalik ka na sa Ehipto sapagkat wala ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo. Kaya isinakay niya sa asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay sila patungong Ehipto. Dala niya ang kanyang tungkod. Sinabi sa kanya ni Yahweh, pagdating mo sa Ehipto, gagawa ka ng kababalaghan sa harapan ng Faraon, ngunit pagmamatigasin ko siya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo siya pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Isang gabi, samantalang namamahinga sina Moises, nilapitan siya ni Yahweh at tangkang papatayin. Kaya't si Siporay kumuha ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos, ipinahid niya kay Moises ang pinagtulian, saka sinabi, ngayon kasal ka na sa akin sa pamagitan ng dugo. Dahil dito, niloob ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya sinabi ni Sipora, nakasal kami sa pamagitan ng dugo ng pagtutuli. Samantala, sinabi ni Yahweh kay Aaron, salubungin mo sa ilang si Moises. Sinalubong nga niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagka ng sila'y magkita. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalagang ipinagawa sa kanya at magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga lider ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos gumawa si Moises ng kababalagan sa harapan nila at naniwala sa kanila ang buong bayan. Nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Moises at hindi lingid dito ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo, yumukod sila at sumamba kay Yahweh. Chapter 5.
si Moises at Aaron sa harapan ng Faraon. Pagkalipas ng ilang araw, nagpunta sa Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel na payagan ninyong pumunta sa ilang ang kanyang bayan upang magpista bilang parangal sa kanya. Sinong Yahweh? Sino yang mag-uutos sa akin na payagan kung umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag umalis ang mga Israelita. Sagot ng Faraon. Sinabi nila, napakita po sa amin ang aming Diyos, kaya isinasama namin payagan na ninyo kaming maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipulin niya kami sa sakit o sa digmaan. At bakit ninyo aaksayin doon ang inyong panahon? Sige, bumalik kayo sa inyong mga trabaho. Mas marami na nga ang mga Hebreo kaysa mga Ehipsyo. Ay ibig pa ninyong tumigil sa pagtrabaho? Sabi sa kanila ng Faraon. Nang araw ring iyon, ipinatawag ng Faraon ang mga tagapangasiwang Ehipsyo at ang mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, huwag na ninyo silang bibigyan ng dayaming gamit sa paggawa ng tisa. Hayaan ninyong sila ang mamanguha ng gagamitin nila. At ang dami ng gagawin nila ay tulad din ng dati. Huwag babawasan kahit isa. Natatamad lang ang mga yan, kaya nagpapaalam na maghandog sa kanilang Diyos. Damihan ninyong lalo ang kanilang gawain at lalo silang higpitan ng pagtatrabaho para hindi na makapakinig ng kung ano-anong kalokohan. Pagkasalita ng Faraon, lumakad ang mga tagapangasiwang Ehipsyo at ang mga kapatas. Sinabi nila sa mga tao, ipinasasabi ng Faraon na hindi na kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang bahalang manguha ng kailangan ninyo kung saan mayroon, at ang tisang gagawin nyo araw-araw ay sindami rin ng dati. Nagalugad ng mga tao ang buong Ehipsyo sa paghahanap ng dayami. Sila'y inaapuran ng mga tagapangasiwa at pilit na pinapagawa ng tisang sindami rin noong sila'y binibigyan pa ng dayami. Kapag kulang ang kanilang nagawa, ang mga kapatas ng Israelita ay binubugbog ng mga tagapangasiwa at tinatanong, bakit kakaunti ang nangyari ninyo ngayon? Dahil dito, dumaing sa Faraon ang mga kapatas, bakit po naman ninyo kami ginaganito? Pinagagawa pa po kami ng tisa, ngunit hindi na binibigyan ng dayami, at ngayon po'y nabubugbog pa kami, gayong ang mga tauhan ninyo ang may pagkukulang. Sinabi ng Faraon, mga batugan, tinatamad lang kayo, kaya ninyo inihiling sa akin na payagan kayong maghandog sa inyong Panginoon. Hala, magbalik na kayo sa inyong gawain. Hindi kayo bibigyan ng dayami at ang gagawin ninyong tisa ay sindami ng dati ninyong ginagawa. Nakita ng mga kapatas ang hirap ng kanilang katayuan nang sabihin sa kanilang sindami rin ng dati ang kanilang gagawin. Pag-uwi nila, mula sa pagkikipag-usap sa Faraon, nakita nila sa daan sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila sa dalawa, parusahan sana kayo ni Yahweh dahil sa ginawa ninyong ito. Nagalit sa amin ang Faraon at ang mga tauhan niya, kaya kami halos patayin nila sa hirap. Nanalangin si Moises, kaya nanalangin si Moises, Yahweh, bakit po ninyo hinahayaang magkaganito ang inyong bayan? Bakit po ninyo ako sinugo kung ganito rin lamang ang mangyayari? Mula na magkipag-usap ako sa Faraon ay inapina nito ang inyong bayan, ngunit wala kayong ginagawa upang tulungan sila. Chapter 6. Sinabi ni Yahweh kay Moises, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo umalis, itataboy pa niya kayo. Inulit ang pagsugo kay Moises. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Yahweh, napakita ko kina Abraham, Isaac at Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi ako napakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Nakipagtipan ako sa kanila at aking ipinangako na ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang tipan ko sa kanilang mga ninuno. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo.
ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko sila at kayo'y hahanguin ko sa pagkaalipin. Aampunin ko kayong mga Israelita at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikita ninyong ako si Yahweh ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupang ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob, at yaoy ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Sinabi ito ni Moses sa mga Israelita, ngunit ayaw na nilang maniwala pagkat dala na sila dahil sa matinding hirap nilang dinanas. Pag-uusap nila uli, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Faraon at sabihin mong payagan ng umalis ang mga Israelita. Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Faraon pa kaya, lalo na't akong hindi mahusay magsalita, sagot ni Moses. Ngunit sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Faraon na kayong dalawa inutusan ko upang ialis sa Ehipto ang mga Israelita. Ang lahing pinagmula ni Moises at Aaron. Ito ang mga punong sambahayan ng lahing pinagmula ni Moises at Aaron. Ang kay Ruben na siyang panganay ni Israel ay sina Enoch, Palyo, Hezron, at Carmi. Ang kay Simeon ay sina Jemuel, Hamin, Ohad, Jakin, Subat, Suhar, at Saul na anak ng isang Kananiya. Kay Levi naman ay sina Gerson, Koat, at Merari. Si Levi ay nabuhay na 137 taon. Ang naging anak naman ni Gerson ay sina Libni at Simer. Ang kay Koat naman ay sina Amram, Izhar, Hebron, at Uziel. Ang mga itinagal ng buhay ni Koat ay 133 taon. Naging anak ni Merari sina Mahali at Musi. Ito ang mga sambahayan sa lipi ni Levi. Napangasawa ni Amram si Jokabed na kapatid ng kanyang ama at naging anak nila sina Aaron at Moses. Si Amram ay nabuhay ng 137 taon. Naging anak ni Izhar sina Kore, Nefeg at Sikri. Ang mga anak naman ni Uziel ay sina Misael, Elsaphan at Setri. Napangasawa ni Aaron si Elizabeth na kapatid ni Naason at anak ni Aminadab. Naging anak nila sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ang mga anak ni Kore ay sina Aser, Elkanah, at Abisaf. Ito ang mga sambahayan ng lipi ni Kore. Na pangasawa ni Eleazar na anak ni Aaron ang isang anak ni Fotil at naging anak nila si Finis. Ito ang mga puno ng sambahayan ng mga Levita ayon sa kanilang lipi. Ang Aaron at Moises na ito ang inutusan ni Yahweh na sa pag-alis ng Israel sa Ehipto ay ihanda ang buong bayan at pakikilaban. Sila ang nagsabi sa Faraon na palayain ang mga Israelita. Inutusan sina Moses at Aaron nang si Moses ay kausapin ni Yahweh sa Ehipto. Ganito ang sinabi sa kanya, ako si Yahweh, sabihin mo sa Faraon, sa hari ng Ehipto, ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Paano ako pakikinggan ng Faraon, gayong hindi ako mahusay magsalita, sagot ni Moses. Ayan. Dito po tayo magtatapos mga kaibigan sa chapter 6 at bukas po ay basahin naman po natin ang chapter 7. Pasensya na po kayo dahil medyo mahaba po kahapon ang ating binasa. At ngayon po ay hindi po tayo lalagpas sa 30 minutes. Ayan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid, kay Kristo sa patuloy na pag-suporta nyo po dito po sa ating ginagawa sa Really Mix Stories sa aking YouTube channel. At ito po ang pinakamahalaga na ating gagawin ngayong taon. At para po sa akin, ito rin ang pinakamahalaga na ating gagawin dito po sa aking YouTube channel, ang pagbabasa po ng salita ng ating Diyos. Maraming salamat pong lahat sa Diyos sa inyong mga buhay mga kaibigan. Patuloy po tayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoon sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.